Bilang isang babae at asawa, walang ibang angad si Julian kundi mahalin ng lalaking kanyang tinatangi. Subalit lahat ng kanyang pangarap parang isang bulang naglaho matapos lokohin ng asawang si Demetrio. Halos magtatatlong taon pa lang sila bilang mag-asawa pero nagawa pa siyang ipagpalit sa ibang babae. Nagsimulang masira ang kanilang pagkasama nang bumalik ang dating nobyo nitong si Karil. To'y naramdaman na Julian na tila isa siyang basurang basta tinapon ni Demetrio. Dahil sa sama ng loob, piniling wakasan niya ang kanyang buhay, subalit hindi ito iniadya ng pagkakataon. Nabuhay si Julian at nagpa siyang magpakalayo-layo at iwan ng tuluyan ng asawa. Labis naman ang naging pagsisisi ni Demetrio matapos malaman ang sinapit ni Julian. Huli na siya para ayusin ang relasyon nilang mag-asawa sapagkat ang alam niya, wala na ito, at lahat ng iyon ay kasalanan niya. Subalit paano kung baling magbalik ang babaeng inakala niyang patay na? Magawa pa kaya niya makuhang loob ng asawa gayong sa pagbalik ni Julian, ang nakita niyang tagpo'y kasama ni Demetrio ang babaeng ipinilit sa kanya? At ang masaklap pa nito, buntis ang babae. Sundan ng kwentong pag-ibig ni Julian at Demetrio. Julian's POV. Finally, I'm back. Yan ang tumatakbo sa isipan ko habang nililibot kong tingin sa paligid ng kwarto ko sa mismong bahay ng mga magulang ko dito sa Alabang. Ang bahay ko saan ako lumaki at nagkaisip. Wala naman na bago. Nandito pa rin ang mga kagamitan ko nung bago ko nag-asawa. Maayos ang buong paligid at mukhang alagang-alaga pa rin sa linis. Sa bagay, di naman nakapagtataka yon dahil metikulosa si mama pagdating sa kalinisan. Kagad akong humarap sa vanity mirror na paborito kong gawin nung dalaga pa ako. Pilit ngumiti sa harap ng salamin pero kagad ding napaseryoso. Nandahan-dahan pumatak ang luha sa aking mga mata. Sa aming pamilya, ako yatang pinakamalas na babae. Minsang nagtiwala sa isang lalaki pero nabigo din kaagad. Di man lang umabot ng 3 taon ang pagkasama namin ni Demetrio at pinagpalit na lang ako sa ibang babae. Di man lang niya ako naisip lahat ng sakripisyo ko maging masaya lang ang aming pagkasama. Minsan napapatanong na lang ako sa sarili ko ano ba talagang kulang sa akin. Maganda naman ako, desenteng babae at galing sa kanilang pamilya. Pero bakit nagawa ko lokohin ni Demetrio na akala ko siya na makakasama ko habang buhay? Impit ako napahikbi. Akala ko ayos na ako. Akala ko naka-move on na ako. Hindi pa pala. Masakit pa rin pala. Ninayaan ko muna ang sarili kong umiyak ng umiyak. Wala naman nakakakita sa akin kaya ayos lang. Di ganon kadaling makalimot sa kabiguan sa pag-ibig. Minahal ko si Demetrio ng sobra-sobra pero ito ang napala ko. Pinapangako ko hindi ko na ulit hahayaan pa na paikutin ako ng ibang tao. Ngayang sarili ko ang pamilya, hindi ako nagawang saktan, kahit pitik lang. Tapos sasaktan ako ng ibang tao? Masyado naman yatang unfair para sa akin yun at sa buo kong pamilya. Natigil lang ako sa pag-iyak at nang marinig kong mahinang katok sa pintuan, dali-dali kong pinunasan ng luha sa aking mga mata at sinuot ang aking salamin na wala namang grado. Sa pamamagitan nito, maitatago mga mata kong namumulan naman dahil sa pag-iyak. Pagkabukas ko ng pintuan ng kwarto, kagad tumambad sa akin si Manang. Karga-karga nito ang baby Russell ko na nooy nahihimbing ng natutulog sa kanyang braso. Ang anak ko na kahit anong mangyari, hindi ko hahayaan na malapitan ng ama niyang si Demetrio. Makasarili na ako makasarili, pero yun ang gusto ko. Hindi ko siya bibigyan ng kahit anong karapatan sa anak namin. Niloko niya ako at walang kapatawaran yon. Pwede naman sa mag-anak sa babaeng pinilit niya sa akin hanggat gusto niya at di ko siya papakailaman basta't wag lang siyang lalapit sa anak namin. Magdadalawang taon pa lang si baby Russell at naunsami ang pagkakaroon nito ng kapatid dahil nakunan ako nun. Dahil yon sa kagagawa ni Demetrio. Kung hindi sana siya nagloko, hindi sana ako ganito kamiserable. Ihiga niyo na lang po siya sa kama, Manang, at pwede na din po kayo magpahinga. Sagot ko. Kagad naman tong tumalima at maingat na inihiga si baby sa kama. Ipe-prepare ko muna ang milk bottle ni baby, ma'am. Baka kasi maghanap ng milk mamayang anak ninyo. Nakangiting sagot naman ni Manang na kagad ko namang sinang-ayunan. Di talaga ako nagsisisi na sinama ko to nung hiniwalayan ko sa Demetrio. Napaka-maalaga niya kay baby Russell kaya't malaki ang tiwala ko sa kanya na maalagaan niya na maayos ang anak ko kahit wala na ako sa paligid. Naging maayos sa mga araw na lumipas sa buhay ko. Wala pa rin nagbago at palagi nakalalay si mama sa akin. Di na rin muna to umaalis. Palagi nakabantay sa akin dahil natatakot pa rin siya na baka gawin ko ulit ang ginawa ko noon which is never nang mangyari. Di na ako ganun katanga at ka-vulnerable para maisip kong saktan ang sarili ko ulit. Ma, ayos lang talaga ako dito. Pwede niyo nang bisitahin ang under construction na resort niyo sa Visayas kung gusto niyo.
Monday morning at kaharap ko si mama at papa dito sa dining area. Nandito rin ang kapatid kong si Carson na halata sa mga mata nito ang puyat dahil sa kakaalaga siguro sa ampon niyang si Baby Mori. Well, ginusto niya to kaya bahala siya. Mom, bala ko pong kumuha ng yaya ni Baby Mori. Ayos lang po ba? Pagpapaalam nito kay mama. Di ko naman maiwasan mapatas ang aking kilay. Di na nga nasagot ni mamang sinabi ko kanina. Tapos bigla naman siyang sumingit. Pero ayos lang din naman. Mas mahalaga ang concern niya compared sa akin. Kapag may pasok tong si Carson sa office, isa sa mga kasambahay, ang bansamantalang nagbabantay kay Baby Mori. Yun nga lang katabi niya sa pagdulog kapag gabi. Sa sobrang hirap mag-alaga ng baby, palagi itong puyat at nangangalumata. Ayaw ni mama sa desisyon to ni Carson kaya pinapabayaan niyang kapatid ko. Bakit pa? Kaya mo, 'di ba? Kayanin mo. Sagot ni mama. Di ko naman maiwasan na mapangawi. Juliana, hanggang ngayon pa ba? Against ka pa rin sa desisyon ng anak mo? Hayaan mo siya sa desisyon niya na kumuha muna ng yaya dahil baka sa kakapuyat niyan, mapabayaan niya ang trabaho sa kumpanya. Sagot ni Daddy Cairo. Si Carson ang nakatakdang pumalit bilang CEO ng kumpanya na ilang taon ding pinaghirapan ni Daddy. Mataas ang IQ ni Carson kaya't sa batang edad nito, malaki na ang tiwala ni Daddy sa kanya, lalo na sa usaping negosyo. Kahit nagtatrabaho na sa kumpanya, nag-aaral din ito ng law sa isang sikat na university dito sa Metro Manila. Sa sobrang abala na nga nito, nagagawa pa talagang mag-ampon ng bata na siyang di namin maintindihan. Heist, ano pa nga bang magagawa ko kung di pagbigyan ng batang yan? Tatawagan ko mamaya ang agency para naman magpadala ng yaya dito. Sagot ni mama. Kagad naman gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi ni Carson. Thank you, Mom. Dad? Naawa lang ako kay Baby Mori kaya hindi ako nagdalawang isip ampunin siya. Lalo na ngayon wala nang nanay niya. Sagot naman ni Carson. Nagtataka naman kaming lahat na napatitig dito. What do you mean? Paano wala na? Hindi ba't nasa kulungan nga at pinagbabayaran lahat ng mga kasalanan niya? Tanong ko naman sabay sulyap kay Mommy. Nakita kong natigilan din to at seryosong tumingin kay Kenneth. Patay na siya. Natagpuan na lang siya sa kanyang selda. Wala ng buhay. Ayon sa investigasyon, nagpakamatay daw dahil sa suicide note na nasa tabi niya. Sagot nito. Kaagad naman kaming nagtingin ng tatlo. Sikat na personalidad si Kyla pero hindi rin to may balita sa social media. Alam na ba to ni na Carmina? Tanong ko. Uminom muna ng tubig si Carson bago sumagot. Alam ni Peter pero hindi niya ipinaalam kay Carmina. Ayaw niya na kasing guluhin ang isipan ng pinsan natin. Kaya ikaw, Ate Julian, wag na wag mo nang itong mabanggit sa kanya, ha? Sagot naman ni Carson. Kagad naman akong tumango. Kawawa pala talaga ang sitwasyon ng anak ni Kyla. Mabuti na rin siguro at sa pamilya namin ito napunta dahil simula ngayong araw, pipiliin ko nang maging bahagi ako sa paglaki niya. Don't worry, bro. Kapag puyat ka na talaga at wala ka na mahanap na yaya, sa kwarto ko na lang muna patulugin si Baby Mori. Diretso kaming natulog sa gabi si Baby Russell kaya ayos lang. Nakangiti kong sambit. Ngunit, ngayon higit na kailangan ng kapatid kong suporta naming lahat. Talaga ate? Nako, thank you talaga. Sabi ko na nga ba ikaw ang the best ate in the world. Sagot nito. Di ko naman mapigilan ang matawa. Oo, kung the best ate in the world ako, the best kapatid ko naman siya. Ramdam ko kaya ang suporta niya nung down na down ako. Kung dati palagi kami nagbabangayan, mukhang magbabago ng ihip ng hangin ngayon. Pareho na kami nag-matured kaya dapat lang suportahan namin isa't isa. Okay, sige na. Ayos na sa amin ng daddy niyong lahat. Kailan niyo nga pala pagbibinyagan ng bata? Kami na ng daddy niyong tatay legal parents si Baby Mori para naman makapag-focus itong si Carson sa mga pangarap niya sa buhay? Sagot naman ni Mommy Juliana. Kagad naman kami nagkatinginan ni Carson. Ibig sabihin niyo po ba nito, Mom, na magiging little sister na namin si Baby Mori? Na hindi na ako magiging bunso ninyo? Tanong ni Carson na kagad ko namang kinangiti. But feeling ko mas umandob ng kapatid ko na hindi siyang bunso sa pamilya. Huwag niyang sabihin na hindi siya papayag sa suggestion ni Mama. Naku, wag naman sana dahil baka imbes na magiging maayos ng lahat, baka lalo pang magkagulo. Bihira lang si Moming tumanggap ng suggestion. Kung ano ang gusto nito talagang kailangan pa namin sundin. Kung hindi, matindi pa naman to kung magtampo. Hindi naman po. Kaya lang, nakakapanibago kung hindi na akong bunso ng pamilya natin. Nakangiwing sagot ni Carson.
Kaagad naman tong pinagtaasan ng kilay ni mommy samantalang si daddy naman na kanina pa nakikinig hindi na napigilan pa ang matawa. Ito ang gusto mo, di ba? Ba't parang nagdadalawang isip ka na yata ngayon? Tanong ni daddy. Humugot muna ng malalim na buntong hininga si Carson bago alanganing tumango. Well, may magagawa pa po ba ako? Okay na rin to kaysa naman maging batang ama pa ako. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga maalagaan na maayos si Baby Mori dahil masyado akong abala. Sige na nga po, payag na ako. Sagot nito na parang masama pa ang loob. Kaagad naman kaming nagkatawanan. Ang lakas ng loob mag-ampon, gayon napakabata niya pa. Mabuti na lang at pumayag na sila mommy at daddy kung hindi, baka di ma-enjoy nitong kapatid ko ang pagiging buhay binata sa mga sunod na araw at taon. Natapos ang masayang breakfast namin. Kaagad na nagpa siya sila mommy at daddy na ipaayos ang nursery room ng bahay para maging kwarto nila Baby Mori. Nakatakda din tong binyagan sa sunod na linggo kaya't magiging abala na naman ulit kaming lahat. Mom, ako na lang pong bibili ng milk ni Baby Mori. Bala ko pong pumunta ng mall para mabili din ng mga kailangan ni Baby Russell. Paalam ko kay mommy pagkatapos namin kumain ng agahan. Nakaalis na sila daddy at Carson ng bahay para pumasok ng opisina at kaming dalawa na lang ni mommy at mga katulong ang naiwan dito sa bahay. Sige anak. Ako na munang bahala sa dalawang bata. Bilhin mo na lahat ng kailangan ng mga apo ko para naman di na tayo magkakaproblema sa mga susunod na araw. Nakangiti nitong sagot habang karga-karga si Baby Mori. Si Baby Russell naman nagpapaaraw sa garden kasama ni Manang. Kaya alam ko di mahirapan si mommy pag lumabas muna ako ngayon para bumili ng lahat ng pangailangan ng mga bata. Gamit ang bago kong kotse na binili ni daddy para sa akin. Na nagpa siya akong bumalik dito sa Manila, kagad ako nag-drive papuntang Velasco Mall. Ang mall kung saan pag-aari ng Velasco Empire. Mataas ang security ng mall kaya't safe akong pumunta doon kahit mag-isa lang ako. Pagkarating ng mall, agad akong dumiretso sa department store. Bibili lang muna ako ng maraming damit ni Baby Mori, pati na din ni Baby Russell, bago ko pupunta ng grocery store para bumili din ng milk. Pagkabayad ko sa lahat ng mga pinamili ko, kaagad kong narinig na may tumatawag sa pangalan ko. Wala sa sariling napalingon at agad tumampad sa paningin ko ang nagtatakang itsura ni Arvin. Isa siya sa mga best friend ni Uncle Clarence, Peter at Demetrio. Diyos ko, Julian, ikaw nga. Tinakot mo naman ako. Akala ko multo lang. Nakikita ko ngayon. Muling bigkas ni Arvin na nagpangiwi sa akin. Ang alam ko lang, lahat patay na ako, maliban sa buo kong angkan. Dapat pala nagsuot ako ng face mask at salamin para walang makakakilala sa akin. Hay, sa dami ng po pwedeng makakita sa akin dito sa mall, bakit si Arvin pa na best friend ng Demetrio na yon? Julian, hindi ba't ikaw yung asawa ni Demetrio Dagos? Hindi ka patay? Buhay ka. Singit naman ng babaeng buntis sa harapan ko. Namimilog ang mga mata nito sa gulat. Habang sapo niya ang kanyang mga kalakihang tiyan. Sa naalala ko, Ava ang pangalan nito, asawa ni Arvin. Hindi ko naman tuloy malaman kung ngingiti ba ako sa kanila or hindi. Yari na. Alam ko na bago pa matapos ang araw na to, malalaman at malalaman na ni Demetrio na naloloko ko lamang siya. Nabuhay naman talaga ako at drama lang ang kunwaring patay na ako. Yes, ako nga. Si Julian Velasco Sandoval. Kamusta kayo? Hilaw kong sagot lalo na kay Arvin. Sa naalala ko ang asawa ni Arvin na si Ava ay classmate ni Vanessa noong nag-aaral pa siya. Hindi ako close sa kanya pati rin kay Arvin kaya't alam ko kahit pakiusapan ko silang wag sabihin kay Demetrio na nakita nila ako hindi rin mangyayari. Na kay Demetrio ang loyalty ni Arvin na to dahil mag-best friend sila. Paano nangyari? Don't tell me palabas lang lahat. Tanong ni Arvin. Bakas pa rin sa mukha nito ang pagkalito. Parang gusto ko tuloy itong barahin. Nakita pa nga niya na buhay ako. Nagtatanong pa ng ganyan? Siyempre, palabas lamang talaga ang kunwaring kamatayan ko noon. Malala pa ang pagiging broken-hearted ko na mga pagkakataon na yon, kaya't kung ano-ano na naiisip ko. Ito ang alam kong paraan para move on sa lahat ng mga panloloko na ginawa ni Demetrio sa akin. Seryoso kong sagot kaya't kagad namang nagkatingin na ang dalawa. We understand. Don't worry. Ang pagkikita natin ngayon mananatiling sekreto sa mga mata ni Demetrio hanggat gusto mo. Kahit kami hindi sang-ayon sa ginawa ni Demetrio sa'yo. Pero alam mo ba, noong nalaman niya na namatay ka, labis siya nagluksa.
Kahit nga ang jar na earn mo. I mean, yung jar na may laman na abo na pinagkatiwala ni Carson sa kanya, pinagawa niya sa isang mamahaling mausoleo para kahit wala ka na daw magiging komportable ka pa rin? Sagot ni Arvina. Kagad naman akong kinilabutan. Pinagluksa daw, so ibig sabihin, pinagtirik niya rin ako ng kandila? Ano bang pumasok sa isipan ko at bakit ko naisip ang ganong klase ng palabas? Buti na lang hindi ako natuluyan, kung hindi, kawawa na ang anak kong si Russell. Ilang beses pa naman sinabi ni Mommy sa akin na gusto raw makuha ni Demetrio ang custody ng anak namin. Di lang makaporma dahil natatakot sa angkan namin, at si Uncle Clarence na mismo nagsabi kay Demetrio na kapag itutuloy niya ang plano, magkakagulo daw talaga. Mabuti na lang talaga marami akong kakampi. Hindi ako papayag na mapunta kay Demetrio ang custody ng anak namin, no? Baka mamaya paalagaan niya sa kabit niyang anak ko at kakawawain. Maghahalo talaga ang balat sa tinalupan kapag nangyari yon. Ngayon ko lang din na-realize na nakakatakot pala ang palabas kong yon. Imagine, pinagluksa para ako na manloloko kong asawa. Baka naman tinabla ng konsensya. Na magkasama pa kami sa isang bubong, halos ayaw niya na akong pansinin. Simula nung bumalik sa buhay niyang lintik na karil na yon. Kaya hindi na talaga ako madadala sa mga drama ng Demetrio na yon. Kaya't siguro, nagpagawa ng magandang mausoleum para ipakita sa lahat na mabuti siyang asawa. Huwag talaga siyang susumbat-sumbat sa akin kapag malaman niyang buhay pala ako, kung hindi. Baka siyang ilagay ko sa mausoleum na yon kasama ng kabit niyang si Karil. Hindi na talaga ako maniniwala pa sa mga pautot ng Demetrio na yon. Tama lang minsan niya ako niloko at pinaikot sa palad niya. Hindi na talaga ako papayag na maloko niya pa ulit. Maniwala naman kayo doon. Once a cheater, always a cheater. Sagot ko at agad nagpaalam sa kanila. Pupunta pa akong grocery store para bumili ng milk ng mga bata. Okay, Julian. Nice to see you again, don't worry. Kampi ako sa'yo at sana magkaroon kayong apat nila Vanessa at Carmina ng chance na makapag-hangout sa labas. Wika ni Ava sa akin bago umalis. Isang tipid na ngiti lang naman ang naging sagot ko. Tuloy-tuloy na ako naglakad palabas ng mall para ilagay muna sa aking kotse mga pinamili ko dito sa department store bago ko pumunta ng grocery store. Wala akong pakialam kung sasabihin nila kay Demetrio ang pagkikita naming to. Alam ko naman sooner or later malalaman din ni Demetrio palabas lang ang kamatayan ko. Wala din akong plano na habang buhay magtago sa anino niya. Wala na akong pakialam sa kanya at wag na wag siya magpapakita sa akin, lalo na kapag kasama niyang kabit niya. Abala ako kakahanap ng milk sa shelves nang maramdaman ko ang pagkalabit ng kusina sa akin. Nang ingat ko ang aking tingin ang nakangiting mukha ni Ava ang sumalubong sa akin. Nandito ka rin, nakangiti kong bigkas. Kagad kong napansin na hindi niya nakasama si Arvin, kaya naman kagad ako napangiti. Mag-isa ka lang? Tanong ko. Kagad tong tumango. Bumalik na sa restaurant si Arvin. Bibili sana ako ng Yakult kaya lang napansin kita dito kaya nilapitan kita kaagad. Nakangiti nitong sagot. Kagad ako napatango. Halos kasing edad lang ni Vanessa si Ava pero parang spoiled to mag-isip. Gayunpaman mukha itong mabait at pinagkakatiwalaan kaya't naging palagay na rin ang loob ko sa kanya. Pwede ba kitang iyain sa resto after mong mamili? I mean, medyo nakaka-bored kasi at kinulit ko kanina si Vanessa na magkita kami pero busy raw siya eh. Check up daw ng baby nila ngayon kaya hindi siya po pwede. Pag-ayaya nito. Mukha nga itong bored dahil alam ko kaya siya nandito sa grocery store dahil sinundan niya ako. Hay, mabait naman siya. Kaya pagbibigyan ko na lang siguro. Baka naghahanap lang talaga to na makakausap. Sure, total, gutom na rin naman ako eh. Magbabayad na lang ako tapos pupunta na tayo sa resto ninyo? Nakangiti kong sagot kaya't hindi makaligtas sa mata ko ang kislap na tuwa sa mga mata nito at mabilis akong hinila papunta ng counter. Kagad naman ako nagpatianod at pagkatapos magbayad, sa restaurant na pag-aari ni Arvin kami pumunta. Halatang pang mayaman na restaurant at sa sobrang lawak ng buong paligid. May mga VIP room at conference room dito mismo sa loob ng restaurant. Dinala ko ni Ava sa isa sa mga VIP room at kagad akong binigyan ng menu. Order ka na. Kahit mayaman ka, ililibre na pa rin kita ngayon. Nakangiti nitong wika. Hindi ko naman maiwasan na matawa. Mukhang magkakasundo kaming dalawa. Mabilis ako naka-order ng mga pagkain kaya muli kong tinuon ang buong atensyon ko kay Ava.
Alam mo ba kung gaano kalandi ang babaeng yon? Muling wika nito. Naguguluhan naman ako na patitig sa kanya. I mean, si Karel. Hindi ko maintindihan kung bakit ipinagpalit ka ni Demetrio sa babaeng yon. Girlfriend ng bayan yun eh. Muling wika nito na halatang inis sa mukha. Di ko tuloy maiwasan ang matawa. Sa tono ng pananalita nito, halatang kilalang kilala niya ang Karel na yon. Bakit ba naman nasabi yun? Tanong ko. Imbes masaktan ako dahil napag-usapan namin tungkol sa panluloko ni Demetrio sa akin, mas lalo naging interesado ako sa sunod na sasabihin ni Ava. Ano ba talaga ang meron ka, Karel? At bakit humaling na humaling sa kanya si Demetrio? Ang alam ko lang, childhood sweetheart ni Demetrio si Karel. Umalis ng bansa dahil nag-migrate ang buong pamilya sa Europe at nung nagbalik sa Pilipinas, parang asong ulol na si Demetrio, buntot ng buntot sa kanya, na siyang dahilan ng palagi ang pag-aaway namin ni Demetrio at nauwi sa pagkakalaglag ng pinagbubuntis ko noon. Yun nga din ang may palagi ang mga time na hindi ako inuuwian ni Demetrio, na nauwi at tuluyan na siyang nakasama sa Karel na yon, na lalo pa nagpa-trigger ng emotional at mental condition ko. Ilang beses ko pang kinwestiyon ng sarili ko kung ano ba talaga ang kulang sa akin. Bakit hindi makontento sa akin ang asawa ko? Dahil naging sila din ni Arvin noon. Sagot nito na kaagad pinalaki ng aking mga mata. Napatitig ako kay Ava kung ginugood time niya ba ako, pero kita ko kung gaano siya kaseryoso ngayon. Paano mo nasabi? I mean, paano naging sila? Tanong ko. Malandi nga kasi. Hindi makontento sa isang lalaki kaya kung kali-kalino pumapatol. Hindi lang talaga nagkukrus ang landas namin eh. Pero kapag bigyan ako ng chance ni Lord, kakalbuhin ko talaga siya kapag muli niyang aakitin ang asawa ko. Sagot nito. Ramdam ko sa boses niyang panggigigil kaya nagtatanong ang mga magulang, tiningnan ko ito. Kaya alam ko to dahil ampon ako ng mga magulang ni Arvin. I mean, silang halos nagpalaki sa akin. Tauhan ng asyenda nila ang mga magulang ko at nung pareho silang binawian ng buhay, inampon ako ng mga magulang ni Arvin at sila na nagpaaral sa akin. Pagkukwento nito. Kagad naman napukaw ni Ava ang interes ko kaya tahimik ko tong pinakinggan. Minsang inuwi ni Arvin ang babaeng yan sa bahay. Pinakilala niyang fiancé kina mommy at daddy at ikakasal na raw sila. Of course, 16 years old pa lang ako noon, kaya't wala akong pakialam. Pero alam mo bang ako ang ginawang dahilan ng babaeng yan kaya hindi natuloy ang kasal nila? Mainit ang dugo niya sa akin dahil alam niya, ampon ako at palagi akong pinagdidiskitahan. Pagkukwento nito. Palagi akong inaaway ng Arvin na yon noon dahil kinakampihan niyang malanding Karel na yan. Nagtitiis na nga lang ako dahil wala naman akong ibang mapupuntahan. Pero alam mo, pagkatapos nun, hindi ko akalain ako pa rin pala ang pipiliin niya. Natatawa nitong bigkas. Kagad naman ako napangiti. Magulo ang kwento nitong si Ava pero parang gets ko na rin. Natigil ako sa pagkukwento si Ava nang dumating ang mga pagkain. Sabay na rin kaming kumain dahil busy daw masyado si Arvin. Oh my God, nakita mo ba ang nakikita ko? Natigil ako sa pagsubo na marinig ko ang pagpalatak ni Ava. Nakatingin to sa salaming dingding ng VIP room at agad nanlaki ang mata ko na mapansin ko ang pagpasok ni Demetrio kasama babaeng pinalit niya sa akin. Halata ng umbok sa tiyan ni Karel kaya't alam ko nagdadalang tao na to. Ang kapal na mukha nila para pumunta dito sa restaurant. Narinig kong bigkas ni Ava. Kasabay ng pagturo ng duha sa aking mga mata. Masakit pa rin palang makita ang asawa mo na may kasama ng iba. Sa bagay ang alam niya patay na ako kahit mala niya maidi-display ang kabit niya sa ibang mga tao. Ang sakit. Mukhang tuluyan na nga akong binaon sa limot ni Demetrio. Ano kaya ang mangyayari ngayong nagbalik na si Julian? Tuluyan na nga kayong kinalimutan ni Demetrio sa Julian at ipinalit si Karel? Ano ang gagawin niya kapag nalaman na buhay si Julian? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.